when you see him as a person, lagi lang siyang ngumingiti. He's always happy to see you, and it feels always so genuine. And I think nagko-connect yun with his artistry, with him being an artist. He is a national treasure, not just because of his genius, but because of how generous he is. Very quiet, pero yung quiet niya is not yung like audible quiet kasi obviously teacher siya so lagi siya nagsasalita. When I say quiet, meron siyang kalma na I think he got or he learned to have over time. I think his calm and his quietness comes from experience and from everything he learned through life. A real mentor is someone who can really produce a lot of talented people because they have been so generous in sharing their gifts with them and mentoring them. At aking ikinararangal, isa sa pinagpipitagan ng manunulat ng ating bansa, national artist for film and broadcast arts, the one and only Mr. Ricky Lee! And we're in his house! Yahoo! Laki din ang bahay mo, ha? Well, nire-rent ko pa rin to up to now. Ganon? Yes. Sino nagme-maintain ng garden, ng bahay? Marami kami dito sa bahay. Marami kayo dito. Yeah. I see. Pero mahirap mag-maintain. At saka, magulo ko sa bahay. Magulo As you ka? can see, di ba? Yung hindi siya ayos, Oo. parang lagi siyang in progress. Alam mo, ang daming laruang pambata. Yeah, kasi may apo ako. Kasi may apo ka na, ayun. Pagpasok ko, ay, bakit maraming second childhood na ba si Ricky Lee? Nagulat ako nung nakita kita, Ricky. Ang tagal na tayong hindi nagkita. Yes. You look well. Yeah. I'm okay. Oo, parang, very... ano ka pa rin, tindig mo ay diretso pa rin. Pagkatapos, mukha kang healthy. Healthy ka ba? Yeah, I am. Yes, in a way. Oo. I mean, for your age, okay. Yes, okay, yeah. oo. Tsaka ang maganda, nandun pa rin yung tinik mo at tsaka yung pagka-alerto mo, di ba? Yes, oo. Yeah. Mas alerto. Mamaya tatanungin ko kung paano mo na maintain yung utak mo na yan. Ayun. Kasi kapag rinig po ninyo ang kwentong buhay ni Ricky, mag-iisip kayo, wow, buti hindi pa siya bugbog, di ba? Sa dami ng pinagdaanan. Born in Daet, Camarines Norte. Ikaw pala isang Bicolano. Ang kanyang totoong pangalan, Ricardo Lee talaga. Naulila sa ina nung ikaw ay 5 taong gulang. Bakit? Bakit ka naulila sa ina? Well, at bata pa yung nanay ko, siguro mga 22 or 23 years old lang siya when she died. She died? Oo. Yung pangungulila sa ina, nagkaroon ba ng epekto sa'yo bilang bata? Yes. Siyempre, in hindsight ko na lang na-realize. Kasi after namatay yung nanay ko, pinaampun ako ng tatay ko dun sa relatives ko. Even if buhay pa yung tatay ko. So, lumaki ako dun sa relatives ko. Dahil walang nanay, in hindsight, lagi akong tinatanong ng mga tao na bakit yung mga nanay characters mo very strong. And when I looked at them, from nasangkaman to anak and so on and so forth. And looking back, na-realize ko na siguro pinupunuan ko yung wala. Di ba pag may wala sa loob mo, subconsciously, pinupunuan mo ng pinupunuan. So I was trying to recreate my mother in my writings, hoping na mabuo ko ulit siya, mabuhay siya ulit. Na hindi ko naman magagawa, so I just kept writing about it. So if you look at my filmography, ang dami-daming mga strong nanay up to now. Ayun. Kaya nga parang nagiging central yung mother, no? Yes. Sa mga scripts mo. Yeah. Yung tatay ko na Chinese, na mahiyain, pero scholar sa China noon, hindi niya ako kayang alagaan. Saka yung half-sister ko, anak ng nanay ko from a previous husband. So, yun, pinaampun kami doon sa relatives. Kaya I grew up doon sa sari-sari store. Sobrang siyang mahiyain eh. Magkikita lang kami siguro mga once a week para humingi ako ng pera. Hardly
a word ang na-exchange Totoo namin. nga, oo. Pag nagkikita kami sa kalsada, umiiwas niya kasi nahiya kami mag-usap. So it was very awkward. Maybe guilt. Siguro nagigilty Mabait kasi. siya eh. Mabait naman. Yeah, hindi lang niya kaya eh. And I knew and I felt na mahal niya ako. Although once lang niya ako nayakap in my entire life. Once lang niya nakita yung report card ko. Although first honor ako grade 1 to 4th year, all the way. And he was very proud. Once din lang niya ako napalo kasi namimilit ako bumili ng libro. But yun, I hardly saw him. I think, di ba lahat ng kung ano ka ngayon, lalo na kung writer ka, lahat in a way nanggaling sa kung ano ka noon. Yung pinagdaanan mo noon. Yung pinagdaanan mo, nung bata ka pa, lahat ng nakita mo, lahat ng naramdaman mo. It never leaves you. Andun lahat, naka-bodega sa loob. And then sa pag nagsusulat ka, nahuhugot. So I suppose that's why yung mga nanay ko, and then yung mga tatay characters ko. And eventually, ako rin as a person, sobra akong mahiyain. I think naman ako sa tatay ko yun. Nahihiya ako. Up to now, nahihiya ako. Although natanggalan na ng konti nang mapasok ako sa movies, pero hindi siya totally natanggal, yung sobrang shyness. So, hindi naman dahil sa na-trauma ka, kaya ka naging mahiyain, o dahil naulila ka. Baka part ng reason, kasi pag ampon ka, inevitably, I think you feel na you don't belong. Wala kang nanay eh. Wala kang magulang doon eh. May mga pinsan ako na nandun, pero maski na maganda ang trato sa'yo, you don't feel you belong. May hinahanap ka na wala, na hindi mo mayakap. So, para kang outsider. And dahil outsider ka, I think lumalaki ka thinking na nasa labas ka, nahiya kang pumasok. You don't belong. Hindi ka tanggap. Napakatalino mo naman. First honor ka mula grade school hanggang high school. Hanggang 4th yes. Paano mo na, pero parang target na yan. Siguro din, again, part ng reason yung feeling na I felt I didn't belong. Ang laki ng insecurity ko noon, inferiority complex ko noon. Ang feeling ko, ang liit-liit ko. So yun ang paraan nobody. mo. To be somebody. Mag-a-assert ako. Papatunayan ko. Ang isa pang paraan ko to prove myself, nagbababad ako sa library. Mahilig sa libro. Yes. Feeling ko, gusto kong lumayas dito sa town namin na ang liit-liit, where ang feeling ko, nobody ako. Nahihiya ako. I didn't belong. So I wanted to go someplace. Hindi ako makalayas doon sa mga nag-ampon sa akin. Try na lumayas. Hindi natutuloy. So, until I found na our municipal library. So, maski umuulan, bumabagyo, nag-inventory, nakasara yung library, kumakatok ako. At pinapayagan naman ako ng librarian. Kasi ang sipag kong humiram eh. At sa town namin, bihira talaga nagbabasa noon. Totoo. Weird. Inaagyo na doon. Ikaw lang ang nagbabasa. Siguro ako lang eh. Oo. So, pinapayagan pa rin niya akong pumasok. At pinahiram niya ako ng libro. Ayun. So, hiram ako ng libro, iuwi ko, babasahin ko. Ang feeling ko parang inaarmasan ko yung sarili ko sa future, sa labanan, if I have all this knowledge inside my head. So, yun, babasahin ko yung libro at pag may nakita akong magagandang portions, pinupunit ko. Ay! Hindi. Okay. Hindi ka na pwede hulihin ng pulis ngayon. Hindi na. Okay. At saka, so eventually ginagawa ko kasi feeling ko noon, pag na-collate ko lahat ng mga magagandang pages, pinakamaganda yung libro kong magagawa. In fairness dun sa librarian, never niya akong kinagalitan o sinita until I finally realized na mali yung ginagawa ko. Maski na nakikita niya tuwing magsusuli ako ng libro, numinipis. Oo. Hindi Okay niya, lang. okay lang. And yun yung first lesson ko in writing. Empathy. Sa halip na makita niya yung tao sa labas ko, na pasaway, na ang dumi-dumi, ang kulit-kulit, katok ng katok, itong pet na itong dito, at nagpupunit ng libro, ang nakita niya yung tao sa loob ko, isang bata na parang gutom, na may makapitan, at kumakapit sa mga libro. And so I always tell my workshoppers, empathy yun eh. Ang nakikita mo yung tao sa loob, hindi yung tao sa loob. And tinuro sa akin ng librarian. At parang ano na rin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro, nakakarating ka kung saan-saan. Kung saan-saan. Oo. Nagiging Superman, nagiging pilot, hindi na ako, nagiging somebody else ako, at nakakalayas.
At ang gusto mo, pagsusulat, hindi yung panonood ng sine. Eventually, na-discover ko yung sinihan din. And so, pag wala akong pera, naupo ako sa labas ng sinihan, that time may malaking loudspeaker. So papakinggan mo na doon ako lang. nakikinig. I think natulungan noon yung imagination ko na mag-grow. So, nagsimula pagkabata, mahilig magbasa, pero kailan ka talaga nagsimulang magsulat? High school na, mga first year, second year, try ako ng try na gawin yung ginagawa ng mga authors na nababasa ko. Parang gusto ko magkwento. Nasa Bicol ka pa rin yan. Bicol pa rin ako all Ang the tagal, time. Ang tagal Yes, mo nang gustong until lumayas. Hindi ka pa rin nakalayas. Maraming attempts yan. Eventually, I started writing stories na parang another form ng paglalayas pag nakakagawa ko ng kwento. So, nung fourth year high school, nabasa ko sa Filipino Free Press dito sa Manila na tumatanggap sila ng short stories, maski mula sa mga baguhan, at may bayad. So, nagsulat ako ng storya, parang modernized love story version ng Legend of the Mayon Volcano. Ballpen mo na yan, it's a grade 5 na papel. Legend of Mayon Volcano. Yes. Ginawa kong love story ng isang Spaniard at isang Pilipino. And then, nakitype ako sa kanto. Hindi ako marunong mag-type, pero repair shop yon. Tinulungan ako nung nandun na nagbabantay. Nakitype. And then, pinadala ko yung short story ko. May kasamang sulat na sinasabing orphan lang ako, may dream ako, etc., etc., etc. I think natanggap yung short story ko nung magazine kasi naawa dun sa sulat ko. Ayun. More than dun sa short story. So I got paid 50 pesos. Eventually, lumayas ako sa relatives ko 2 weeks before graduation sa high school. Yun ang naging baon ko, the 50 pesos. So finally, 50 pesos. Okay. yeah, ang lucky that time. At that time, malaki yun. Okay. Yeah, Pwede na pang isang linggo. So finally, nakalayas ka. Nakalayas ako. And Oh. kasama ko yung 4 na mga kaklase ko na puro mahihirap. Nakitira muna kami sa squatters area sa Balintawak kasi may sister yung kasama namin until eventually nakahanap sila ng trabaho sa pabrika ng payong. Ako naman at isang kasamahan pa naghanap ng trabaho. Kasi, pinutol ko na yung ties ko doon sa mga nag-upon sa akin. Syempre. Solo na ako sa mundo. Okay. Wala na akong pamilya. So lahat kayo nangarap. Yes, at nang hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin. So we were together, naka-rent kami ng apartment kasi nakahanap sila ng trabaho. 4 lang yung silya namin. So tuwing kumakain kami, may isang nakatayo. Doon ko nalaman na totoo pala yung ibig sabihin na nagdidildil ng asin, na ang ulam may asin o asukal, konting kanin. Totoo yun. Pero kung minsan lilipas yung buong araw na walang kinakain. Totoo. Yeah. Para lang may laman yung tiyan. Para lang, oo. Until eventually, nagsusuka na yung mga kasamahan ko nagtatrabaho sa pabrika dahil hindi nila makaya. So, nag-uwian sila sa kanya-kanyang pamilya. Ako lang ang walang pamilya. So, ang ginawa ng isang kaibigan namin, inihanap ako ng magpapakitirahang Chinese sa Maynila. At Okay. nahanapan naman nila ako. Marunong kang magsalita ng Chinese? Yeah, oo. Hanggang grade 5 ako sa Okay, Chinese school. Okay. So, nakahanap ng silong. Yes, and finally, I was able to go to school. 1 year ako hindi makapag-college kasi wala naman akong perang pang-tuition. So, kailangan magtrabaho. Nag-waiter ako sa Demarks, pizza. Waiter! Yeah, oo. I can't imagine. That time, pag naghanap ka ng trabaho, pumupunta ka sa bawat tindahan, and then may nakalagay na no vacancy. So, nagtatanong ka. Until eventually, I got to Abesco, electronic store. Naghanap ng secretary. So, pinakyat ako to give me a test. So, pinag-test nila ako mag-type. Ang dami-daming mali sa grammar nung tinatype ko. Ang yabang-yabang ko. So, kinukorek ko muna. Binabagalan ko yung pag-type para maganda yung pagtatype ko. So, ang bagal ko pala. So, hindi ako natanggap. Pagbaba ko, ang lungkot-lungkot ng mukha ko kasi kailangan ko ng trabaho. May Chinese na pumasok. Nakita niya ako na malungkot. Sabi niya, sinong tatay mo? Usually sa Chinese ang unang question, sinong tatay? Sabi ko si ganito. Sabi niya, mabait yung tatay mo. Ang daming tinulungan noon. Totoo, nung binurol yung tatay ko, ang daming mga nagpuntahan, mga magsasaka, mga hindi kilala, yung mga natulungan niya. Sabi niya, anong kailangan mo? Sabi ko, kailangan ng trabaho eh. Sabi niya, marunong ko ba ng math? Naghanap sila ng accounting clerk or something. So binigyan ako ng test sa math at na-perfect ko. Wow! And so, kinuha ako. So naging nagko-costing ako doon sa factory ng Abesco, Abimark.
Yung papalitan ko na babae, na alis na, may sakit, nag-stay siya ng 1 week para i-train ako ng walang bayad. Binabanggit ko to kasi I think sa dami nang nangyari sa buhay ko na mga bagsak, pagkadapa, laging may ibang tao na tumutulong. From the nagtumulong sa pag-type ng short story ko hanggang ito, na nag-stay to train me. And so yung trabaho ko, mga kasamahan ko, mga accountants. Yung isa nagsusuka kasi naghihintay ng resulta ng exams, ng board. Ako lang ang high school graduate. So yun, so whole day ako nagtatrabaho doon as sa accounting clerk. And then sa gabi, nag-aaral ako sa Lyceum, journalism. Ayun. What I would do was, hindi ako kumakain ng dinner, naglalakad lang ako papuntang Lyceum. And then pagkatapos sa Lyceum, without having eaten dinner, naglalakad ako pauwi doon sa pinakikitirahan kong Chinese, sa Arangke Market, tapat ng Arangke Market. So eventually, one night, pauwi, nahimatay ako sa gutom sa Okay. Avenida. Oo. Nag-blackout ako. Wow. Nabalitaan yun sa diet na nag-blackout ako. It turned out may uncle pala ako na hindi ko kilala. Kapatid ng tatay ko na Chinese. So sabi niya, tulungan ka namin na makapag-aral sa college, pero hindi enough, but at least mas magaang na trabaho ng kailangan kunin ko. So I transferred to UP, nag-student assistant na lang ako, nagpapadala sila ng pera, even if not enough, at least student assistant na lang ako, or tutor ng mga batang inchik on math and English. And- So may and so on. source of income. May konti ng income. So, All throughout college, I was a working student, oo. Taking up AB English. taking up Ayun. AB English. Kaya ang usual na tawag nila sa akin, si Ricky Lee, yung Bicolanong inchik na kumukuha ng AB English pero nagsusulat sa Pilipino. Ganun ka. Oo nga, nakakalito. Freak. Oo. Oo, no? Oo nga, bakit ganon? Pero ang galing, ha? Ang galing. Well, pinipilit kong maging magaling. Paano naman nangyari na mula sa pagiging palangka awardee, working student from Camarines Norte, naging aktivista ka nung martial law. This was about 1970-71 na, yung Yes. nanalo siya ng Palangka Awards. Yes. So meron ng mga ano yan, mga sa kalye, meron ng mga nagde-demonstration. So, paano ka napunta doon? Well, I was in UP. By the way, after nung first prize ko sa Palangka, the next year nanalo ulit ako ng first prize. So, 2 consecutive years ako nanalo. So, may sort of small reputation na rin naman ako doon sa UP community. So, nilalapitan ako ng mga aktivista doon na sumali ka, so tulungan mo kami. You see them and nag-rally, everything, and nakikita mo. At nakikita mo maraming nangyayari sa palibot. May mahirap, may mayaman. Naranasan ko maging mahirap. Wala akong perang pang college. So parang malapit sa puso ko yung ganung mga issues. So eventually, naging aktivista ako. Ayun. So, pero talagang pinaniwalaan mo yun o nakikisali ka lang? Sa simula, nakikisali ka, but eventually, feeling mo you belong. Ayun. Belonging to a group, you know, Yes, parang... wala akong pamilya, wala akong roots. Oo. Mag-isa lang ako in my life that time. And mahihayin ako, outsider ako. Ang talent ko lang magsulat, wala akong alam na ibang talent. And then itong community na to na ini-embrace ka, tuwing may rally, pag nagmamarcha o naglalakad kami lahat doon, feeling mo na, maski mga hindi ko kakilala to, Ay, kapamilya ako. Oo. Kaya ka pala naging kapamilya. oo, bago naging kapuso. Okay. Ayan, doon na lang sila sa loob ng selda nagyakapan. Kasi nakulong sila. Yes. Nakulong sila noong 1974. O, ando kayo lahat, magkakapamilya kayo doon. Oo. Okay. At ikwento mo sino yung mga kasama mo, mga big time din, hindi ba, ng mga manunulat? Yeah, si Bien Lumbera na national artist for literature. Bien Lumbera. Si Joan Maglipon ng Ah, PEP. Joan! Ng Summit. Oo, I'm sure oo. you know her. Oh, yun. So Yes. si Joan. Actually, that time, may maliit na lugar na nire-rent ko. Na ako lang mag-isa nakatira doon. So lahat ng pumunta doon, ni-raid yung bahay ko ng madaling araw at hinuli ako. So yung mga pumunta doon that day, hinuli sila. So sinabihan yan. Mga 4 sila. Okay. Including Joanne. So lahat kami nakulong minimum ano lang naman, ipil, hindi maximum security. Right. Ah, Pero isang taon 1974. din. Yeah, from January to December. Ano ang hindi mo makakalimutang eksena sa loob ng pagkakakulong ninyo?
After a month or two, I started coughing blood. Kasi sakitin ako at may kunting sakit na ako bago ako nahuli. And so, at talagang fresh blood na ano. And so, dinala ako sa hospital and I stayed in the military hospital for 3 months bago gumaling kasi nag-collapse yung left bronchioles. Ganun kalala, 3 months na Pero hindi kala naman ko dahil sa mamatay. tinorture kayo. Totoo ba na tinorture kayo para umamin May- ng may- mga may- krimen? Yeah, may mga tinotorture. Sa aming 5, mas psychological torture yung akin kasi may sakit ako. So yung kukunin ka in the middle of the night, sakay ng jeep, sasabihin ka, magsabi ka na, bibigyan ka namin ng phone call, etc. And so on. Ganun lang, mental ano. Ano ang reaction mo? Anong sinasagot mo? Siyempre, no, wala akong alam. Wala akong alam and so on. Sa aming 5, isa lang ang tinotorture physically. Siguro to show, parang example sa amin. Correct. Pag binabalik siya sa selda namin, may ng Puro bugbog. o ng bakal ng paha, ng belt, or lagi umiyak siya. So, pero ako, nung hinuli lang ako, karate chop, kinasan ng baril, ganun lang naman. So, after 3 months, gumaling ako, ibinalik sa kulungan. After a couple of months, nag-relapse ako. I started coughing blood again. And so, nag-apila uli kaming ibalik ako sa ospital. Ayaw na nila kaming payagan. At some point, binalikan ninyo yung Fort Bonifacio. Yes. Okay. Nagbalik kami doon ni Nabian Lumbera and John Maglipon. Naglipot talaga kami. Ito yung creek noon. Ito. Asan dito to? Niretrace namin. Ito siya. Ang mahal-mahal na ng lugar. Ikaw ay nakalabas na. Okay. At paglabas ni Ricky Lee mula sa Kulong. bahaging yun ng kanyang buhay, ayun na ang dami na niyang baon. Yes. Sa puso niya at sa isip niya, right? Yes. So madilim man ang sinapit ni Ricky nung martial law, at bago pa yon, pero dito naman nagningning ang iyong karera bilang si Ricky Lee. Ayan. So ayan na, the making of a Ricky Lee. Kailangan magpakulong din kayo. Okay. O, ituloy natin ang kwentuhan pagkatapos ng kape. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. So, itong ating national artist na ipinanganak sa Bicol na mahirap at naulila ng maaga, pinaampon, naglayas, nakulong, pero nanalo pa rin ang Palangka Award sa pagsusulat. Ayan, parang summary lang yan, pero napakahabang panahon at karanasan ang pinanggalingan ng isang Ricky Lee. Pinalaya ka na at eto na. Naghahanap ka na ng trabaho. Yes, Ayan, to survive. okay. Ano naman ang trabaho mo noon na nahanap? Well, nakikitira-tira muna. Siyempre, kina Ninochka and so on. Nakapagtrabaho ko sa DAP, Government Agency, Development Academy of the Philippines. And eventually, may group ng producers, sina Rolly Quintos, na hinire ako, si Ward Luarca at Dindo Angeles para mag-isip ng mga projects para sa pelikula na baka matuloy. So, may retainers yun. So, for a while, nag-survive ako doon. Okay. Until eventually, I got to writing for the movies. Actually, ang totoo niyan, ang first movie ko was in 1973. Ang nagbigay sa akin ng break sa pelikula, si Erap Joseph Estrada. Kaya pag nagkikita kami ngayon, maski sa ang lugar, hanggang ngayon natatandaan niya, ako nagbigay siya ng break. Ako Ay, nagpasok totoo sa ba? pelikula. Oh. The film was Dragnet, but that time, aktivista ako. So, hindi ko pinagamit yung pangalan ko. Kaya, pen name ang nandun. Pero, Ano yung pen name mo? tatlo kami, may dalawang tumulong R.H. Laurel, ako yung R. So yun, I did that. Nag-board ako sa bahay ni Nadoy Del Mundo, dalaging best friend ko yung bayaw niya, at katrabaho ko sa DAP. And
I co-wrote Itim with them na hindi ko rin ginamit yung pangalan ko muna. Ah, ganun. Dragnet. And Itim, At saka dalawang Itim. uncredited. Wow, those two are highly acclaimed and talagang critical winners, di Yeah, ba? decision ko. That time kasi, galing akong kulungan, maarte ako. Gusto ko ang film ko ay political. Okay. I didn't realize na lahat naman ng pelikula political. And itong Itim And is then Charo Itim, Santos, right? yes, ayaw kong paggamit pangalan ko. But I got along very well with Mike. And so, I started thinking of projects with him. And I came up with 2 or 3. And we started thinking of that project noong 1976, which is the iconic film. Ayun. The film that eventually The became beautiful iconic. film of Nora Honor. Yes, but that time, it was with Mike De Leon pa muna, and wala pang Nora Honor noon. I started writing it and so on, until eventually, I think nagpahinga sa movie si Mike, and I continued doing it, until eventually, nalapitan ko si Ismael Bernal to do it. Ako yung pumili kay Nora Honor. Ah, ikaw ang pumili kay kasi Nora. project ko naman siya eh. Oo. So, dinala-dala ko yung project from 1976 until 82. Inilako ko sa lahat ng producers. Walang kumakagat, hindi daw commercial, walang love story, namatay sa ending yung bida, and so on and so forth. So, rejection left and right. Ah, may gano'n na pinagdaanan pala. So, dumaan pala ito. Sa napakaraming rejections Rejection. at ang daming drops until eventually in 1982, which is what, so 6 or 7 years na ko nang dala-dala, nagkaroon ng kay ECP with under Amy Marcos. So isinali ko at napili siya. So nagawa siya. So nang nagawa na siya, I was so proud. Kasi, I mean, baguhan lang ako sa pelikula eh. Nakaka 2-3 films pa lang ako. 82. I started in 1979. Ang official na entry ko sa movies was 1979. First credited film ko was Jaguar, which I co-wrote with Pete Lacaba. First film to compete sa Cannes Film Festival. First Filipino film. So after that, I did a few more films and then this one. So I was so proud na nagawa ko to. Siyempre, at akong pumili, material ko. Nang lumabas yung poster, wala yung pangalan ko. Ay, bakit nagkaganon? Ganun ang sistema pala. I realized, I found out. Hindi na isusulat, hindi na lalagay sa poster ang pangalan ng writer. Madalas. Director lang, no? Director and Nora, and then the producer, Artista, ECP, oo, and then producer. that big poster. So, nang tinignan ko yun, sabi ko, ganito ang kalakaran sa industriya, baguhan lang naman ako eh. So, tinanggap ko na ganun, although masakit sa dibdib. Siyempre. Yeah, that's why, Pinaghirapan mo, tapos wala kang credits. at akin yun, unlike yung ibang mga pelikula ko na commission, ito, ako ang bit ko to eh. Oo. Teka muna, ano sa palagay mo ang dahilan bakit siya pumatok? Kasi hindi ba, rejection. Yes. Hindi daw commercial, wala daw love story, namatay pa sa dulo yung bida. Yeah. Pero bakit siya napakaraming awards, talaga pinilahan, Well, nakatulong na nanalo siya ng best ng award Actress. during the MFFF. Oo. Best film and so on and so forth. I think nakatulong yun para umugong. Also, during that time, ang MMFF, hindi pa ganun kalaking consideration, if I remember right, yung commercial viability. In fact, nagsimula akong makilala bilang si Ricky Lee, writer. Before that kasi hindi naman ako gaanong kilala eh, although I've done a few films already. But during that festival, sa Metro Manila Film Festival, 1982, yung tatlong nominees for Best Story and Best Screenplay, lahat akin. Himala, Moral, and then Haplos. Sino nga ba ang director ng Moral? Marilu Marilu Diaz Diaz Abaya. Abaya. And then, Ismael Bernal with Himala, and then Haplos Butch Perez, Haplos Vilma Santos. I think nakilala ako ng tao because of that incident sa MMFF where tatlo yung entries ko. Actually, entries ko lang yung nominees. hindi that mo na time. dapat isipin, yun na talaga yun. Huwag mo nang i-analyze yun. Yun na talaga ang humubog sa pangalang Ricky Lee. Biro mo, yung tatlong entry, yung tatlong pinakasikat at pinaka-critically acclaimed, right? So, wow! Eto na! So, naramdaman mo yung tagumpay. That time, Oo. before that hindi masyado eh, pero that time kasi sabay-sabay yung tatlo. Kasi pagpunta ko maski sa ang lugar,
maski pa paano may nakakakilala na. Kasi that time TV lang naman eh. Yes. So pag lumabas ka sa TV, makikilala ka. Ngayon hindi kasi ang dami ng platforms eh. But Oo. that time, malaking bagay ang TV noon eh. Oo, parati ka nai-interview Yeah. ng mga panahon na yon That was. because of those movies. So, masasabi ba natin na ito ang tatlong paborito mong pelikula? Baka ano, yung dalawa, instead of Haplos, Anak. Anak. Oo. Or Jose Rizal, ang hirap magtatlo eh. Oo. May Jose Rizal din. Ilan na and so ba? Ilan ba lahat ng sinulat mo na pelikula? 100, as of last count, mga 182 or 83. 182, 183. Yeah, Wow. oo. Top 10 yata dapat. Top 10. So dami. At may mga ginagawa pa ako ngayon. Oo, hindi ba? Itong Himala, ito ang kauna-unahang Filipino film na nakasali sa Berlin International Film Festival. Nasabi ni Ismael Bernal, muntik nang nanalo si Nora Honor. Yun ang kwento ng chairman na ng Board of Judges noon. By one vote lang natalo. And natalo kasi hindi siya pumunta. Kung pumunta si Guy noon, baka daw mas nanalo. Ayun. So, natalo siya that time. But almost. Pero ang dami, napakarami sa mga ginawa mong pelikula, yung mga sinulat mo. Naging naging iconic, naging bahagi na ng kultura, no? ng pelikulang Pilipino. Brutal, moral, karnal, 'di ba? Yung Salome. Salome. Oo, sa iyo din yun. Jose Rizal. O Jose Rizal. Sino yung Muruhami. Jose Rizal mo? Si Cesar Montano. Cesar Montano. Oo, naalala ko yun. Meron bang tatak Ricky Lee? Again, looking back, kasi noong una di mo naman iniisip eh, di ba? You just keep writing, you just keep telling stories. But looking back and then analyzing my films, thinking about them, I think one mark ng mga pelikula ko is tinatry ko laging i-assert yung humanity ng tao, ng characters. Hanggat maaari walang kontrabida. Laging mahalaga yung humanity ng bawat isa. Kahit ng kontrabida. Kahit ng kontrabida, Oo. kahit ng pinakamasamang tao, may humanity yun sa loob, maski katiting na lang ang natitira. I think yun. Kasi filosofiya ko rin sa buhay yun, na laging hanapin yung humanity sa bawat tao. Sa estilo naman ng pagsusulat, ano ang tatak Ricky Lee? Character development, monologues, Ano ba yung sa iyo? Nag-iiba-iba rin ba? Nag-iiba-iba eh. Magulo akong tao eh. Maligalig ako. Parang bahay mo, ha? Oo, tingnan mo yung bahay. Maligalig, parang buhay ko. Oo. Na maligalig ang buhay ko. Ang buhay ko hindi one linear na direction. Ang daming liko-liko. Ganon din ako sa person. Wala akong sense of direction. Pag may bukas sa pintuan dyan, papasok ako. I enter the wrong car lagi up to now. So, wala akong mapa na malinaw sa mind ko. I think it's because wala akong roots. Rootless ako. Nang lumaki, lumayas, and so on. So, wala akong kinakapitan na isang pamilya. Ayun. One thing I can say about Ricky's scripts is that they are all very real. The situations, regardless of whatever topic he writes about, the stories are also real. They're very well researched. I can attest to that because we did Anak together and he did a lot of research before writing. So masasabi na talaga na isang institusyon na si Ricky Lee, pero he's just getting started. Naku, marami pang mangyayari na isusulat ng isang Ricky Lee. Pero ang maganda ito, napakaraming dumaan sa pagtuturo ni Ricky Lee. Yung mga workshop mo. Yung mga workshop babies mo, Yes. yan ngayon ang gusto kong pag-usapan. Kasi lahat sila, ayun na rin, naging mga tanyag na rin silang mga manunulat. Oo. At kung proud ako sa mga nasulat ko, mas proud ako sa workshoppers ko. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.
naman ang nagpapa-workshop, nagtuturo ng iyong galing ng libre. Si Ricky Lee po yun. Totoo ba? Hindi ako makapaniwala. Yeah. I know about your workshop, pero hindi ko alam na libre mo binibigay pala yan. Yeah, since 1982 up to now, wala siyang bayad. 1982 hanggang ngayon? Hanggang ngayon. I Sa never bahay stopped. mo lang daw ito ginagawa? Yes, sa bahay ko. And actually, magastos magpa-workshop kasi kumakain sila. Pinapakain mo pa? For a long time. Although nagkaroon ng time na may nag-sponsor na. But Ayun. generally, akong gumagastos sa lahat. And then pag workshoppers mo kasi naging barkada, yung workshoppers ko literally nakatira na sa bahay ko eh. Doon natutulog. Bed spacer pa? Nire-read ang refrigerator ko. Lahat ng magazines. And then lalabas kami. Usually akong magastos kasi ako lang naman na may trabaho that time eh. Usually kabataan. Gagastos yun. Dala-dala ko yan sa mga premiere nights at kung sa occasion, kalakaladkad ko sila. So parang part na ng buhay ko sila. Para mo silang ginawang pamilya. Yes, nag-belong uli ako in Oo. another sense Yes. sa kanila. And then eventually, inilalagay ko sa mga shows. Like nung batch 2, may Luneta, may Kayo ang Humatol that time. Yes. Mga workshoppers din yun. And then kay Bernal, kay Lina Broca, Pub House, lahat yun naka-position. So, tinutulungan ko rin sila hanggang sa ganung punto. So iyon, they made me feel that I belonged. There's another reason. Hindi ako nakatapos ng course ko sa UP. Kasi, di ba, nag-martial law, nakulong ako. So, wala akong degree. Gusto kong magturo. Nireject ako sa UP 3 times nung nag-apply ako sa Filipino Department. And yet, ginagamit nilang short stories ko that time. So, yung gusto kong magturo, ito ngayon, makakapagturo ako. Correct. Ng sarili ko. So, that's the other reason why. Ayun pala yun. Ito ang mga dahilan. To feel belonged and, syempre, makapagturo kasi gusto mo. Pero meron ka talagang pagnanais na ituro mo yung alam mo sa mga gusto ring matuto. Yeah. Kasi ang feeling ko, mag-grow ka at husay ka by sharing. Pag inipon mo lang sa loob mo, mabubulok yun eh. Correct. Pero pag shinare mo, may madadagdag yung iba, babalik sa'yo may nadagdag, isi-share mo uli, nag-grow siya in the sharing. Pero pag nasa loob mo lang yun, dala-dala mo yun na nabulok sa loob mo, mamamatay ka as an artist. Correct. Hindi ka mag-grow. At nako, ang dami nang dumaan sa kanya at ngayon may kanya-kanya na ring mga pangalan. Even when he writes about the outsiders of society, yung mga oppressed, di ba, people in society, which he always likes to write about, there's also this genuine concern, care, and love for these characters. And yun yung sobrang inspiring. Parang siya yung founder ng isang school of thought ng pagsusulat talaga. Yung emotion, yung paano mo ikukwento, yung kumbaga nga sa Trip to Quiapo, ikwento mo sa akin paano ka umabot sa Quiapo based on your own perspective. So yun eh, paano yung na unique siya to everyone. I always give them the advice Ricky gave me and my batch, which is just write every day. Find a time during the day that you're most productive or you're more conducive to creativity. So if it's para sa'yo kung morning, mag-set ka talaga ng schedule every morning. Tapos kahit isang page lang yung masulat mo. Since I've had the pleasure of knowing you, not just as a teacher, but as a person. And you've been nothing but generous and gracious to all of us. Wow, ang dami. So, napakarami pa ang mga pangalang yan na hindi namin lahat maabutan o mapagkasya dito sa ating programa. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung workshop. Yeah, I never stopped. Kung minsan nagpapahinga lang, but tuloy-tuloy. Correct. Ngayon, ibang-iba. Meron ng TikTok, meron ng Reels, may pelikula sa Reels, ha? And then merong YouTube, merong Netflix, merong, yung mga network na lumiliit na rin ang kanilang, maliban pa sa problema na hindi natin mapabalik tulad ng dati ang mga tao para manood ng sine sa sinehan. Yes. That all is there. Yes. What do you think? Hindi ka ba nahihilo, na-frustrate, na-excite? Iba-iba yan eh. Na-excite ako. Sanay ako sa gulo. Sanay ako oo sa magulo. nga pala. Sanay Magulo ako ka nga pala ang tao. dami mga elemento around. Correct. So I think hindi ako nahirapan mag-adapt. Nung dumami ang platforms, nagbago yung paraan ng pag-storytell.
hindi na siya sobrang linear. It goes all over the place. Right. Masanay sila ngayon sa multi-character. At May multiverse na, di ba? Oh, yeah. And Oo. so on. So, at home ako sa walang direksyon, at home ako sa walang mapa. Okay. Kasi wala akong sense of direction. So, paano ngayon ang turo mo sa mga students mo? Unang-una, binago ko na yung mix. Kasi nagbago na yung landscape eh. Meron akong mga artista, editors, at iba pang mga part ng paggawa ng pelikula. May documentaries na rin ako, hindi na puro feature lang. So naging mas bukas siya, kasi mas bukas na rin yung panahon ngayon. Mas maraming paraan na ng pagkakwento at maraming platforms. And then nagpasok na rin ako ng mga artista especially. Kasi, Okay. Bakit ang mga artista like Bella Padilla? yeah, si Sino Agot pa? Isidro, Agot Isidro, Sherry Hill. Sherry Hill, oo. Ito yung mga gusto ring magsulat or dahil Yes. makakatulong ito sa kanilang pag-arte? Both. Nung like si Bea Alonso, bago ko tinanggap sa workshop, nag-lunch kami, nag-pitch siya sa akin ng mga kwento niya. At ang husay ng mga kwento niya, buong buo at may malinaw yung character. So sabi ko, sige, ano ka? Si Agot, yung script niya na ginawa, ang ganda-ganda. I think yung mga artista may malalim na sense of character sila eh. May hugot sila pag nagsusulat sila na iba sa hugot naming mga writers lang eh. So may naiko-contribute sila ngayon sa mga discussion namin. Ayun. May tulong sa kanila, may tulong din sila. Although panahon ngayon, natatanggal na talaga yung mga demarcations. Yung short film ngayon, kuminsan sobrang substantial. Yung full length naman, sobrang manipis. Ang tanggap na ng tao na maganda. Yung documentaries ngayon, parang fiction na rin. Ang fiction, kuminsan pwedeng may journalistic, or docu. Nag-blur na yung, dahil sa panahon eh. Right. Nag-blur na yung mga boundaries ngayon, nabuksan na. Dumami ang platforms, nabuksan na rin lahat yung paraan ng pagkukwento, as I said. Hindi mo na pwedeng sabihin masyado naman theatrical itong pelikulang ito. Why not? Pwede nang theatrical ang pelikula eh. So, yun, nabura na lahat halos ng boundaries. And it becomes very exciting na mag-hold ng workshops given yung ganyang climate. Okay. Okay, so ngayon, ina-announce natin na libre ang iyong workshop. Baka dumugin ka, ha? Laging, libo lagi. Libo? Nag-a-apply. Yeah. Oo. Totoo. Tapos namimili ka lang. Paano yun? Marami akong volunteers. 30, 40 people. Unang-una may proseso. The whole day, may writing on the spot, interview, na whole day halos yun. And then yung sinulat nila, dadaan sa maraming tao. And then saka pipili, and then aakyat sa akin, pipili uli. Mahabang proseso. Wow! Galing, ano? So, talagang kailangan pala, hahalughugin ng lahat ng mga producer yung mga ginagawa ng mga estudyante mo. At pumapasa sa inyo, right? Yeah. So, wow, what a revelation, no? So, but habang hinihintay natin, yung susunod naman na obra ni Ricky Lee, marami pa siyang mga sikretong kailangang ibunyag sa atin. Fast talk tayo sa ating pagbabalik. Sikreto niya sa pagiging healthy. Bakit flawless pa rin? Pressure ba ang isang maging national artist? Hindi ba? Bakit ang gulo ng bahay niya? Yon, alamin natin, ha? Paano bang maging lolo ang isang Ricky Lee? Yan, sa pagbabalik natin. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. So ito palang area na ito ang workshop area mo. Yes, this area holds so many memories. Totoo ba? Yeah, kasi Bakit dyan nakaupo si nagsisigawan, ganitong nag-iiyakan? Hindi din lang yun. Diyan nakaupo si ganitong writer, diyan nakaupo si ganito lagi. Through so many years, ilang mga writer na upo dyan. And so many concepts and ideas na panganak dito. Totoo ba? And the discussions also. And tama ka, the iyakan, the tawanan, the yakapan. Kasi you become a community sa workshop. More than anything else, nagiging community sila. Wow. Na hanggang after the workshop, ano na sila?
grupo na sila. So, ilang oras sila dito sa isang araw? Every Sunday yung workshop, from 9 to 6, na kuminsan hanggang gabi or lalabas sa gabi. Wow. Once a week. Ano dito, nakahiga sila dito? Yeah, may Nakaupo? banig dito, May then banig. puruunan. Iba-ibang position. May nakaupo, may mahabang upuan, and then nakahiga, Okay. naka-slouch. I mean, very relaxed, very creative atmosphere, Ayun. but safe space. It's like a safe space. Yes, Ayun. oo. So, syempre, yung mga poster, yan ang kanilang, inspirasyon. Yes, oo. Na pwede rin nilang ma-attain yung mga ganyang klaseng mga hits, di ba? So, ito na ngayon, makikita natin na may nakasulat na bang pangalan mo rito? So, Or ito pa yung mga panahon na hindi meron na. sinusulat? At yung iba, Yung mga iba meron wala. na. Yeah, oo. Yung mga iba wala. Yung mga iba meron. Kasi ito na nga yung naging advokasya rin ni Ricky na dapat mailagay sa poster, lalo naman sa credits, ang pangalan ng manunulat. Na actually, hanggang ngayon, may kailangan pa rin paglaban kasi kung tutusin, ang kapartner ng director sa paggawa ng pelikula, yung scriptwriter. Pero ngayon, nakalagay ang pangalan ng writer kasama ng malaking box. Kasama ng lahat from the producer to the associate to the assistant director to the musical scorer. Andun lang siya, hanapin mo pa, saan dito yung writer. Yun. So, maski ngayon, hindi pa rin siya, Hollywood system yun na sinunod natin. But I feel na it's not fair. Correct. Di ba? Yung director and then the writer. Oo. And then the Minsan team. nga, nauuna pa yung writer eh. Minsan Yes. Oo. So yun. But case to case, may mga producers noon hanggang ngayon na agad-agad naman nilalagay ang pangalan. Okay. Like in Moral, nakalagay pa doon an Abaya Lee Ejercito film. Ayun. In fairness kay Jesse Ejercito. So may case to case. Correct. Sa ngayon, Ricky, kunwari, pag-aari na nito yung pelikula, pwede niyang ilabas, wala kayong royalty. Wala ditong mga wala. Walang ganyan dito. Sa ibang bansa meron. Walang residuals dito. Really? Yeah. So, abroad, sa Hollywood, for example, merong residual. Yung mayaman sila. Totoo, hanggang writer. Yes. Kasi pyesa nga naman nila yun. Yeah, oo. Yun ang kailangan medyo baguhin dito. Sana, pero ang tagal ng pinaglalaban yan. Actually, dapat nga paglaban, pagtaas ng rates. Yes, oo. Writers, madalas hindi nababayaran or binabarat or ang tagal-tagal ng post-dated or ni walang post-dated. Hanggang ngayon, At kahit the naging same hit, problems. ang tagal ng bonus. Walang bonus. Walang Actually, bonus? most of the time. Walang bonus. Bihira yung may bonus ng writer. Okay. So, anyway, isa bang naging sa'yo, pressure ang maging national artist? Pressure and medyo hassle. Kasi? Kasi mahihain akong tao, ayaw kong nakafocus sa akin yung attention. Kontento na akong not belonging. Natanggap ko na, di ba? Pero pag national artist ka, nakafocus sa'yo eh. Pag may palabas sa CCP, i-acknowledge ka at tatayo ka. Nahihiya akong tumayo, gusto ko maupo agad, so never ako nakakatayo na straight. So pinupuna ko ng mga kaibigan ko, tumayo kang straight, lumingon ka. In a way, I became somebody. I was a nobody in diet. Right. And I was furious. Nakabalik ka na ng diet. I go back to diet. Nagdodonate ako ng mga libro doon sa library na pinagsimulan ng pagiging writer ko. Ayun. I always go Meron back. na bang sumunod sa yapak mo mula sa diet? May mga nagsusulat ng ilan sa diet. Although frustration ko na sana marami pa. Nung unang panahon, pag dumarating ako doon nagpapa-workshop, parang hindi ganun kalakas ang drive eh. Pero lately, ang dami na. Ang dami nang interesado. Actually, maraming gustong magsulat. Sa atin, sa buong Pilipinas. Kaya lang kasi kung minsan yung mga magulang, hindi. Wala kang kikitain dyan. Hindi yan trabaho. Hindi yan totoong Hindi trabaho. yan totoong trabaho. Di ba? Ganon. Di ba? Yeah. Pero I survived. Okay naman yung buhay ko as a writer. Right. Well, kakaiba ka naman. National artist naman ang inabot mo, no? Well, at tandaan, kailangan makulong. And also, lahat ng nakuha ko, I worked doubly hard for it. Kasi ang dami kong obstacles, di ba? May inferiority complex ako, orphan ako, wala akong means, walang pang college, walang sense of direction. Kumbaga, ang dami-dami kong obstacles. Correct. So, to be able to get something or achieve something, kailangan doble kung pagsikapan. So, I'd like to say na I'm a hard worker.
Well, mula nun hanggang yung ngayon. balik naman sa hindi lang doble, nagsampung doble pa. Yes. Yun. Okay, meron ka bang favorite director? Teka muna, totoo ba yung sinasabi nila na madalas nagka-clash ang director at writer? Yes, in a way, positively and negatively. Negatively because kuminsan hindi kayo magkapareho ng filosofiya o estilo or magkaiba ng atake doon sa material or you just don't like each other. So it Correct. happens. So you choose directors that you like to work with, naka-wavelength mo. But the clash is important eh. The banggaan. Oo. Kasi hindi pwedeng pareho kami mag-isip ni Bernal o ni Marilu. Kailangan may pagkakaiba kami para pag na-combine yung 1 at yung 2, may lalabas na number 3. Oo. Hindi po pwedeng pareho kaming 1. Masarap katrabaho si Ricky because like what I was saying earlier, he has absolutely no ego. Even if he has so many awards, he has no ego. And so you brainstorm with him, he's very open to your suggestions. We have discussions, but they're really learning discussions. We throw ideas. Walang drama about getting angry, walang stubbornness that he doesn't want to change his script. He's very open to revisions. At karamihan naman sa lahat ng mga pagkakaibang ito na nasunod yung director, happy ka naman. Karamihan. Karamihan, not Yeah, all. Not all. Meron pa rin ano. Pero yung nasunod, you see the beauty of collaboration eh. Na hindi ko maisip yun, naisip ni Ishma eh. The beauty of two minds. Right. Instead Hirap na din ikaw lang. pero mahirap din yan Mahirap kasi Hirap. kailangan mong paliitin yung, pero hindi malaki ang ego ko eh, I'd like to say. Kailangan paliitin mo yung, Kasi creation mo yun Yes, eh. at Siyempre dinadala sinulat mo. mo yun eh. Gusto mo yung sinulat mo, yan ang lalabas, yes, di ba? yes, so masakit. Oo, kung And- minsan masakit. Yes, and pag nagdi-discuss kayo at negative yung feeling niya doon, masakit sa dibdib, pero na-train ko ng sarili kong maging open ako dito kasi mas magaganda yung produkto at pangalan ko nakakabit doon eh. So, naging bukas na ako sa ganun. Correct. So, actor or actress, favorite? May favorite ka? Well, unang-una muna, hindi ako nagpe-favorite na tao. Whether favorite films ko o katrabaho. Pero if I'll mention mga nakatrabaho kong gustong-gusto ko, top 3 or 5, syempre si Nora. I've done a lot of films with her and she has become a friend. And up to now, nagkakuntuhan kami. Si Vilma, ang dami-dami kong projects with Vilma mula pa noon hanggang ngayon. From Anak to Baby China and so on. So, si Vilma also, sino pa ba? Gina. Ang dami ko rin pelikula. Alahar. Kay Gina. Cherry Pie, Jacqueline Jose. Karamihan babae, no? I Karamihan suppose babae. that's going back to my mother again. Correct. Before eh. Correct. Although I did a lot of films with Philip Salvador. Which I really like. So, ikaw ay certified anak ng MMFF. Yes. Diyan Diyan ako ka nakilala. kinurunahan eh. Diyan, di ba? oo. At ang dami kong anecdotes sa MMFF. Oo. Mula doon sa 3 nominees na ako lang hanggang sa nung nanalo akong best screenplay sa Olong Kapo, The American Dream. Pero umakyat ako sa stage para i-reject yung trophy kasi pinalitan ng director yung ending. Ay? Naging slightly pro-American. Oh. Naging juror ako ng MMFF up to now na may 2 akong entry sa MMFF this Wow. December. It's still good na merong festival. Lalo na sa panahon ngayon na halos walang nanonood ng mga pelikulang Pilipino sa sinihan. Maski foreign, pero lalo na pelikulang Pilipino. Correct. Mas masigla pa nga ang theater ngayon eh. Nagsusulputan, Oo, nag-bloom. parang umaano ulit, Yeah. parang tinurukan ng vitamins ang teatro ngayon, ano? Nagsusulputan all over the place. Oo. And I've offers to do stage plays and musicals. So, pero ang pelikula, pag pumunta ka, 3-4 ang nanonood, pelikulang Pilipino. So, Bakit kaya? Siguro kasi nandyan na sa iPad, nandyan na sa cellphone. ang daming streaming, ang daming platforms, and then ang mahal-mahal pa rin. Mas hirap ang buhay ngayon, mas nagmahal naman. Yung presence ng mga festivals na gaya ng MMFF, para pa rin siyang injection sa arm na nakakapagpasigla, which we need. Correct. Lahat ng injection na may bibigay, kailangan natin ngayon. Ayun. Oo nga, siguro nga. So, malaking bagay pa rin yung MMFF. Pero maganda rekomendasyon nyo na para lang mabuhay ulit, babaan nila, kalahatiin nyo muna ang singil. Which Balota did.
may student prize siya. So dinudumog siya ngayon. May festival siya ng horror na 150 lang ba? Dinumog din ngayon. Dinumog din. Yeah. Ayun. So, pag binabaan mong presyo, pupunta ang manonood kasi ang Pilipino mahilig sa pelikula. Ang Pilipino mahilig sa kwento. Ang Pilipino mahilig magbasa. So, Ayun, kailangan afford lang niya. Correct. Kailangan ma-afford lang niya. Yun. Kung pipili ka ng isa na talagang gusto mong gawing parang obra maestra, ano ang konsepto nito? Ano ang kwento? Siyempre, mahirap na tanong yan kasi sabi ko sa'yo, maligalig ako. I never Oo go nga. one, ano yun, di ba? Never one Yeah, oo, lang. eh. Oo, Ayun. eh. Pero So, marami nag-isip kang ako ngayon. pagpipilian. Yes, oo. May balak kang gawin ba yon? Yung talagang obra maestra na Hindi ko alam kung tatawagin ko opera maestra, pero pinasadahan ko na lahat ng nasa cabinet ko eh. And then naglista na ako na, ito hanapan ko ng financier, ito pwede kong gawin, ito, ganito, ganito. Pero ang ginagawa ko ngayon kasi ngayon, yung memoirs ko, yung susunod kong project, libro. libro. Oo, Okay, started he's doing it. proudly 77. Una, hindi tayo pwede magsinungaling kasi may Google na. Yes. O, di ba? May Although, Google mali-mali na. rin kuminsan. Wikipedia, O, Google. tsaka kung minsan, napapalitan daw yan. But anyway, 77. Bakit, nung nakita ko si Ricky pumasok, sabi ko, ay, si Ricky pa rin siya. Kasi ang tagal na kitang hindi nakita. Yeah, oo. Paano mo na maintain yung health mo, tindig mo, lakas mo? I suppose ang pinakauna dyan yung attitude eh. You love life, you love people, you love doing things, you love exploring, you love music. I love music. Pag may bagong music, ay wow, ganito. So, lahat ng mga bago, excited ka, I'm very open. So, I think that helps. Pero, medically, nag-papacupuncture ako every week. Maski walang okay. sakit. Since pa nung 70s. Wow. Non-stop up to Okay. now. Acupuncture. That's great for Alternative circulation, medicine. no? Yes. Maski walang sakit, it's para mas tulungan yung katawan mo. Oo. Mas preventive rather than Yes, curative. And yun, and then I keep moving. I keep doing things. I don't stop. I'm really, really busy. Talaga. Yeah, oo. I go to mga music, mga stage plays, nanonood ako. Premieres, universities, nagsasalita ako. Walang alalay, walang baston, walang nating. Diretso pa rin. May assistant ako kasi nahihiya ako mag-isa. Oo. Kailangan laging may katabi kasama. Hindi ko naman kinakarga. Hindi Oo. naman. Kung naglalakad ka pa rin. Oo, yeah, oo. So yun, I keep busy. Katatapos ko lang nung nobela ko. Now I'm writing my memoirs. May dalawa akong pelikula dyan. I'm writing 2 scripts ngayon. I have a full-time job with a TV station. Consultant ako sa primetime ng GMA 7. And I accept talking engagements. Ano pa ba? Ang dami kong kabisihan. Dami mong ginagawa. Yeah. Talagang And ano. magpapa-workshop ako. Oo, tapos may pa-workshop ka pa. But in the end, matagal pa yon. How would you like to be remembered? Siguro somebody who never stopped telling stories, who never stopped writing, even if ang daming rejections and criticisms and bashing, ang daming mga pagbagsak na nangyayari sa buhay ng isang writer, I never stopped. I never thought of stopping hanggang ngayon. Hindi ko naisip na maging maramot na, ay, magpapahinga na lang ako, mag-enjoy na lang ako, magpapabanching-banching. Hindi, parang gusto kong makita nila na until the end, I kept sharing whatever I could share, and ang pinaka-nasi-share ko, stories ko. And I never stopped sharing. Ang galing stories. naman. O, palakpakan naman for Mr. Ricky Lee.